Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nandito po tayo sa ating panggabi na pag-aaral. No? Sa gabi na pag-uusapan natin, makikita po natin sa awit 65. Nasa series pa rin po tayo ng ating pag-aaral. Sa mga panahong ito, o mga nagdaang panahon, meron mo ba tayong pinagmamalaki? Ano yung ating pinagmamalaki? Sino yung ating pinagmamalaki? Kasi, si Haring David po, meron po siyang pinagmamalaki. No? Kaya ang topic po natin ngayon tungkol sa ipagmalaki. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na ating pinagmamalaki na palaging may mga ginagawang magaganda sa buhay po natin. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat sa buong araw na ito. Ikaw ang gumawa, kumilos. Kaya narito po kami ngayon sa pagkakataong ito na sama-sama pag-aaralan namin ang iyong mga salita. Ako mismo, Panginoon, nakaranas po ako ng iyong kabutihan, kaya ipagmamalaki kita. At titignan po namin kung paano ipinagmalaki ni David ikaw. No? Kung paano ka pinagmalaki ni David. Nasa panahon namin, kung titignan namin, dapat ito rin, Panginoon, ang gawin po namin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng iyong Santong Espiritu, maunawaan, maintindihan namin ang ipapakita. I-reveal mo po sa amin sa gabing ito. Salamat, Panginoon, dahil lang po namin ibibigay mo pagkakalob mo itong aming panalangin ito kasi ito pong ay aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So, ang tingnan po natin sa awit 65, bakit pinagmalaki ni Haring David ng gusto ang Panginoon? Bakit niya pinagmalaki? Ang unang reason, letter A, dinirinig yung kanyang tawag. Pinapakinggan. Awit 65:5. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangang-hangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. So, ito ang isa sa mga dahilan na kahit saan pumunta si David, kahit lalong-lalo na pagpupunta sa templo, ito yung sinasabi niya, pinagmamalaki niya. No? Ipinagmamalaki niya na palagi kapag tumawag siya kay Lord, pinapakinggan yung kanyang sinasabi. Aba, kahit sino naman. Parang ganito po, kung meron akong kaibigan at meron akong isang kaibigan, ipagmamalaki ko sa isa kong kaibigan na meron akong kaibigan na kapag ako'y tumatawag, pinapakinggan yung tawag ko. Kapag ako'y lumalapit, binibigyan ng pansin yung paglapit ko. So ipagmamalaki ko yan kahit naman sino, lalo na ito. No, lalo na ito. No, dinirinig at nililigtas siya. No? At naranasan niya, nakita niya yung mga kahangahangang gawa. Kasi sa pagtawag niya, may ginagawa si Lord. Tanong, marami na po bang ginawa ang ating Panginoon sa buhay natin? Tanong, pinagmamalaki ba natin ito? Kahit tayo pumunta, kahit sinong ating makaharap, sinasabi ba natin, ay kung hindi dahil kay Lord, hindi ako magkakaroon ng ganito. Kung hindi dahil kay Lord, hindi ako magkakaroon ng anak na ganito. Kung hindi dahil kay Lord, hindi ako magkakaroon ng itong sasakyan na ito. Kung hindi dahil kay Lord, hindi ako magkakaroon ng magandang asawa. Kung hindi dahil kay Lord, hindi ko tatamasahin kung ano meron ako ngayon. So lahat ng meron ako, kagaya kay Haring David, ipinagmamalaki niya. Kasi lahat ng kanyang concern, sinabi niya kay Lord, dininig ng Panginoon yung kanyang panalangin. Kaya sabi pa ni David dito sa awit 18:46, buhay sa Yahweh, Diyos ko tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat ang kanyang kadakilay ating ipahayag. Bilang hari, inuutusan niya yung mga tao. Bilang hari, sinasabi niya na bilang hari, hindi siya umaasa doon sa kanyang mga sundalo. Sabi niya, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay kong muog. So, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang sundalo. Hindi niya pinagmamalaki na siya ang hari. Hindi niya pinagmamalaki na meron silang great wall. Hindi niya.
Ang ipinagmamalaki niya, walang iba kundi si Lord. Tanong, lahat ba ng lahat ba ng meron tayo sa buhay, masasabi natin na ito ay bunga lang ng panalangin? Kung ito ay bunga ng panalangin, aba, dapat natin ipagmalaki si Lord. No? Ang palagi natin, dapat mo kami answered prayer ako kay Lord. So pag sinabi mo yan, kilinay mo yan, sinasabi na rin natin na si Lord ang lahat, kaya meron tayo ng mga bagay na meron tayo. Pangalawa, paano ipinagmalaki? Bakit ipinagmalaki? Ni Haring David, ang ating Panginoon. Letter B, hinahayag ang kadakilaan. Awit, 65:6. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila kat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nilang nagagalit, dahilan sa ginawa mong bagay na dakila, natakot ang daigdig. At ang buong sang nilikha, bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit ang sulok nitong daigdigan. So kung titignan lang natin ang buo na nakikita natin, lahat ng magagandang bagay, ito ay gawa ng ating Panginoon. Dahil sa kalakasan, pati mga bundok, tumatatag daw. No? Alam niyo po, napakasimple. Napakasimple para sa akin po. Palagi kong pinasabi ito at uulit-ulitin ko, tumingin ka lang sa salamin. Tignan mo mabuti. Nahayag ng kadakilaan ng Lord. Bakit? Tignan niyo mabuti. Isipin natin mabuti. Analyze lang natin mabuti. Kung hindi maganda yung pagkakagawa, yung design ng Lord sa atin, malamang ang gulo. Magulong buhay natin. Isipin mo, kung yung tenga mo nandito sa noo mo, yung hirap. Bakit kaya nasa kaliwa, nasa kanan, yung ating tenga? Isipin mo mabuti. Para marinig natin ang gustong kanyang salita. Para ma-enjoy natin yung musika nung lumalagos-gos yung dagat. Di ba pansinin po ninyo? Pati yung huni ng ibon, yung kalikasan, may enjoy mo. Di ba? Pati yung lagaslas ng tubig sa talon, pag napakinggan mo, yun palang ano ka na solve ka na Yun palang masasabi mo, napakabuti ng Diyos. So lahat ng nakikita natin, nahayag ang kabutihan ng Diyos. Lahat, pati yung ugong ng karagatan, pinatatahimik niya. Naalala ko tuloy ang ating Panginoon nang kasama niya yung kanyang mga disipulo. Di ba? Takot na takot yung mga disipulo dahil si Lord natutulog, ang sarap na tulog samantalang may bagyo. Anong ginawa ng ating Panginoon? Di ba? Pinatahimik niya yung bagyo. Nawala yung takot ng kanyang mga disipulo. Alam niyo po, wag lang tayong mawawala o mawawala ng tiwala kay Lord. Kahit na yung mga bagay sa tingin natin na parang magiging mitya ng buhay natin, pwedeng pagandahin ng ating Panginoon para mahayag yung kanyang kabutihan. Ilang beses na ba tayo? May karamdaman tayo. No? Ako po, personally uulitin ko po itong kwentong ito. Ilang beses na ako muntik nang mamatay. No? Muntik na ako mamatay dahil sa mga nangyari mga sakuna. Yung kahuli-hulihan nga po, yun ay kwento ko na minsan sa inyo. Yun doon nandun kami sa probinsya, nagkaroon ng malakas na lindol. Nakakatakot po yun. Pero again, yung kadakilaan ng Lord, pinakita niya. Pinoprotektahan niya kami. Kasama yung pamilya ko. Kasi tuloy-tuloy po yan. Ang tagal po nung lindol na yun. No? May aftershock. Pero purihin ng Panginoon. Kompleto pa kami. Pamilya ko. Ito po ay dahil hinayag ng Lord ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng mga bagay na maaring isipin natin parang nakakatakot. No?
Sabi nga rito sa 8, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sanglilika, bungan nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw ang buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Sumisigaw dahil sa kadakilaan ng Diyos. Sumisigaw dahil sa hinayag ng Lord ang kanyang kadakilaan. Kaya mapalad tayo. Mapalad tayo. Kaya sabi po niya ni David pa rin, awit 89:9, sumusunod sa iyo, dagat mang mabangis, alon mang malaki, napapatahimik. Ganyan po katindi. Hinahayag ng Lord ang kanyang kadakilaan. Kagaya nga po ng sinabi ko, ilang beses na ba tayo? Isipin natin mabuti. Ilang beses ba tayo muntik ng mapahamak, pero nang tayo nanalangin, nahayag ang kadakilaan ng Lord. May ginawa siyang kakaiba. No? Yung COVID lang, yung COVID-19. No? Sa totoo lang, kami halos buong pamilya namin, nagkaroon kami ng COVID. Totoo naman. Nagkaroon po kami. Hindi na nga lang pa kami nagpa-check up. Pero yung mga sign ng pagkakaroon ng COVID, magmula doon sa panganay ko, doon sa isa kong anak, no? Pero lahat kami nakaligtas. Nahayag uli ang kadakilaan ng Lord sa pamamagitan. Kaya kung minsan dapat ganito po eh. Pag may nararamdaman tayong kakaiba o mayroon tayong nararanasan na parang nakakatakot, tayo'y tumawag kay Lord at diringgin yung ating tawag, gaya kay David. At ang mangyayari, muli, mahayag ang kadakilaan ng Panginoon. Mahayag. Hindi po pwede. Tandaan po natin, lahat ng mangyayari sa buhay po natin, palagi, merong kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. Ipapakita niya ang kanyang kadakilaan. Kaya ang talagang magagawa natin, magtiwala tayo sa Kanya. Dapat nga, pag may dumating na problema sa atin, ang palaging bungad natin, Lord, ano na naman ang mahayag na iyong kadakilaan sa problemang ito? May blessing ka? Aba, mahayag ang kabutihan ng Diyos dahil pagpapasalamat mo ito. Kailangan magbigyan natin ng papuri, pagmalaki natin. Ito'y dahil kay Lord. Kaya pag may problema tayo, isipin natin, naku Lord, no? Ano na namang kadakilaan ng mahayag dito sa problemang ito? Ano na namang kapahayagan ang gagawin mo para ang iyong pangalan ay ipagmamalaki ko na naman sa ganitong pagkakataon? Sa una, dinirinig ang tawag. Pangalawa, hinahayag ang kadakilaan. So may pagmamalaki mo yan. Hindi pwedeng hindi mo ipagmalaki. Diba? Ipagmamalaki mo yan. Pero dinirinig yung panalangin mo. Pangalawa, hinahayag niya ang kanyang kadakilaan. Pangatlo, letter C, kinakalinga siya. Kinakalinga si Haring David. Awit 65:9. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umunlad ang lupait, tumabay ang lupa. Patuloy na umagos ang bigay mong mga batis, sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidinig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binangkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot ang lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulat punong-puno ng matatabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala ang tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawik, sa galak ay sumisigaw. So, kinakalinga si David ng sobra-sobra ng ating Diyos, kaya ipinagmamalaki niya ito. Tinuloy nyo, maski yung pag-ulan, parang may hindi sobra, hindi kulang. No? Ganito kinalinga ng Lord yung mga lupa, kaya tumataba yung lupa. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng fertilizer. Si Lord mismo nagpapataba ng lupa. No? Yung tubig na kailangan, hindi na kailangan ng irigasyon. Kusa, no, bumabagsak yung tubig doon sa mga bagay na kailangan ng tubig. At hindi sila nagdidilig.
Ang Panginoon na nagdidilig ng kanilang mga pananim. No? Hindi ipinagkait ito ng Lord. No? Kaya naman, matubig at sagana at palaging sabi rito, kasi yun po isang kailangan ng mga halaman. Palaging basa. No? Sa banayad na pag-ulan ay lumalambot yung lupa. No? Kaya nga tinasabi, pati yung kanilang mga kahayupan, no? Sagana rin sa pagkain. Yung tao sagana sa pagkain, yung mga hayop sagana sa pagkain, no? Kaya nga sabi rito, verse 12, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari yung galak sa lahat ng kabuki. Hindi ka ba matutuwa niyan? Kahit saan mo tignan, puro blessing. No? Kahit saan ka pumunta, palaging nandun yung pagpapala ng Diyos. No? Pati yung mga halaman, hitik na hitik sa bunga. No? Kaya naman pala si David, talagang ipinagmamalaki niya sa buhay niya, sa lahat ng meron siya, si Lord ang pinapapurihan niya. Sabi dito sa Deuteronomy, no? 8:18. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Alam niyo po, lahat ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya. Kaya lang, ito yung medyo warning po sa ating ng Panginoon. Alalahanin daw natin na si Lord lang ang siyang nagbibigay ng lakas upang tayo ay magkaroon ng lahat ng kailangan natin. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa ating mga ninuno. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil sa lahat ay ginagawa. Hindi lang yun. Ang nakakatuwa dito, sabi ganun, yung ginawa ng mga ninuno natin hanggang ngayon nakaabot sa atin. Ako po, may pagmamalaki ko po. Salamat, meron akong nanay na siyang naghubog sa akin. Nagturo sa akin patungkol sa salita ng Diyos. No? Salamat. Meron din akong mga pastor na nag-alaga rin sa akin. Hanggang sa ngayon, nag-aalaga sa akin. Pinatutunayan lang na kailangan ko talaga ng mag-aalaga sa akin. No? Salamat din. Meron akong asawa, mga anak, na siyang tumutulong sa akin kaya nagpapatuloy po. At ang kailangan kong gawin, ipasa ko yung pananampalataya na meron ako na naman ako naman sa aking ina. Kaya, ang Lord hindi mapuputol eh. Yung blessing, pagpapala dapat eh. Tuloy-tuloy dapat ipapasa po natin. No? Ipapasa natin. Kaya lahat ng meron ako, lahat ng meron yung pamilya ko, ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero hindi po, kung meron mang pinakamagandang kayamanan na matatamo natin sa Panginoon, wala na sigurong gaganda pa o dadakila pa dito sa John 3:16, na which ang kabuuan po ng Bible ay nakapaloob dito sa verse na ito. Tingnan po natin. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa akin po, siguro karamihan po sa atin ito rin ang nasa isip, wala nang papantay dito sa kayamanang ito na pinagkaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. No? Kaya naman, dapat lang na ipagmalaki natin, ipagmamalaki ko, na dahil sa kabutihan ng Diyos, no, dahil sa pagdinig niya sa aking panalangin, which ginawa ko po ito, tinanggap ko ang ating Panginoon, ginawa ko po ito sa pamamagitan po ng paglapit, pananalangin, pinakinggan niya. At dahil dito, hinayag niyang patuloy ang kanyang kadakilaan sa buhay ko at sa aking mga anak at sa aking mga kapatiran. At, kagaya ng sinasabi, kinakalinga niya ako noon pa hanggang ngayon. Kasi kung hindi dahil kay Lord, wala na po ako. Maaring wala ka na rin, kapatid.
Pero dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ni Lord, binigay niya yung pinaka-the best sa atin. Ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa mga oras ito, kung meron man tayong ipagmamalaki, ipagmalaki natin ang ating Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi mo siya may pagmamalaki kung wala kang tunay na kaugnayan sa Kanya. Kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Pero salamat kapatid, dahil hindi isang aksidente, na nandyan ka, nakikinig ka sa mga oras na ito. Ito yung pagkakataon na pwede mong maranasan yung kagaya ng naranasan ni David, to which naranasan ko rin, at naranasan ng ibang mga kapatiran na talagang sumampalataya sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon. Ito yung pagkakataon para lahat ng panalangin mo ay pakinggan ng Diyos. Para lalo mong makita ang kapahayagan ng kadakilaan ng Lord. At para patuloy mo, maranasan mo ang saganang kalinga ng ating ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ako po ay mananalangin ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. At kung ikaw, kapatid, hindi mo pa nararanasan itong kagaya kay David, to which naranasan ng ibang mga tao, kasama po ako doon, anyayahan kita, sumunod ka sa panalangin ito, pasimula ito ng pagbibigay at pag-aayos ng iyong buhay. Dahil gustong-gusto ng Lord, pakinggan ang lahat ng iyong mga sinasabi, at gustong-gusto ni Lord, makita mong lalo ang kanyang kadakilaan, at gustong-gusto ni Lord na maisip mo, nakakalingain ka niya, kung ibibigay mo, isusurrender mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Sa ating panalangin, na aking bibigkasin, ariin mo na sarili mong panalangin, ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil muli, pinakita mo, ipinahayag mo, ang iyong kabutihan sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Lord, sa mga oras ito, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Sinosurrender ko po totally ang aking buhay sa inyong paanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin yan, sumunod ka sa akin, congratulations. Kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay ituturing na anak ng Diyos, kagaya ng sinasabi sa 1:12, na ang sino mang sumampalataya at manalig sa ating Panginoon ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Congratulations. At bilang anak ng Diyos, pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Kaya sa mga oras ito, meron kang prayer request, maaring merong karamdaman ka sa mga oras ito, o meron kang mahal sa buhay na merong karamdaman, kaibigan, kaklase, ito'y pagkakataon. Idulog mo sa Kanya, o ikaw mismo, merong karamdaman, hilingin mong kagalingan. Hilingin mong kagalingan mula sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, willing ang ating Panginoon makinig. Opo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Salamat po. Gusto mong maayos yung relationship mo sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa ating Panginoon na bigyan ka ng puso na willing magpatawad. Yes. Hilingin mo rin sa Panginoon na matuto ka na humingi din ng tawad. Maging maliwanag, pakita sa atin ng Lord. Baka mamaya nag-expect tayo na humingi siya ng tawad, tayo pala yung may mali. Hilingin mo sa Panginoon na maging maliwanag ang lahat. Yes, Lord.
Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso ng kagaya po sa inyo na willing magpatawad, hindi pa humihingi ng tawad. Nandun ka sa krus ng Kalbaryo, wala pang humihingi ng tawad sa iyo. Ang sabi mo, Ama, patawarin mo po sila. Ibig sabihin, ikaw mismo, nagbibigay ka ng kapatawaran, hindi pa humihingi ng tawad ang mga tao. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Mga ganitong panahon, maaaring nahihirapan ka financially, hindi yan ang design ng Lord. Gusto ng Lord ibigay ang the best para sa atin. Kagaya nung binasa natin kanina, siya ang nagbibigay, no, ng kaparaanan kung paano tayo makakaranas ng tunay na pagpapala. Lumapit tayo sa Kanya. Bigay natin ang ating sarili sa Kanya. Ang kinin natin, yung pangako ng ating Panginoon na ibibigay lahat ng ating pangangailangan. Ibibigay yung mga bagay na kailangan natin. Gusto ng Diyos gamitin tayo na channel of blessing. Yes. Sabi nga nun, siya ang magbibigay sa atin ng ability para tayo ay mayroong pagkakitaan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hilingin mo. Hilingin mo sa mga oras ito. Tulungan din tayo ng Lord na matuto tayo mag-budget doon sa mga resources na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yes. Yes, Lord. Lord, pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na maaaring nagdiriwang ng birthday o anniversary. Salamat po, Panginoon, sa extension ng buhay. Sa pinagkaloob mo sa aking mga kapatid, extension ng pagkasama bilang mag-asawa. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kalalagayan namin, ang gulo-gulo. Hindi namin alam kung sino ng paniniwalaan namin, kung kanino ba kami papanig. Pero Lord, kapag kami nakapanig sa inyo, sigurado hindi po kami maliligaw. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na maging matalino kami paano namin haharapin ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga bagay na aming kinaharap. Kailangan namin, Panginoon, ng knowledge at wisdom na galing po sa inyo. Kung paano namin titreat ang lahat ng aming nai-encounter, Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw pwede magpala nito. Bigyan niyo po ng banal na takot ang lahat ng nanunungkulan na sa gobyerno, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa national at sa local para maging maganda po ang takbo ng bansang Pilipinas. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na totoo magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Yung pamunuan po ng PNP at ng mga armed forces para totoo na ang peace and order ng aming bansa ay tunay na tatamuhin po ng bansang Pilipinas. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga leaders, ang aming mga spiritual leaders na siyang kumakalinga, na siyang nagbibigay po sa amin ng talagang direction kung ano yung mga bagay namin gagawin. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy, Panginoon, tulungan niyo kami na magkaroon ng pagkauhaw sa inyong salita para bigyan po namin ng importansya ang inyong mga salita. Lord, pagpalain po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya pagpalain po, Panginoon, ang bansang Israel. Muli, Panginoon, sa gabing ito, salamat sa inyong ginawa, nakapahayagan ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga prayer request na alam po namin na ngayon pa lang, kinatagpo mo ta at meron kang gagawin para sa kabutihan ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkalinga. Salamat po sa inyong kadakilaan, kapahayagan, at salamat po, Panginoon, sa inyong pagdinig sa lahat ng aming sinabi, sa lahat ng aming nilandain. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin po namin na gagawin mo ang mga bagay na ito kasi ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating tinalakay sa gabing ito, huwag po kayong magkatabili. I-PM po ninyo kami, lalabas po dyan kung saan po kayo pwede mag-PM. No? At kung kayo naman po may mga prayer request, huwag po kayong magkatabili. I-PM din po ninyo kami.
Dahil gusto namin maging part kami ng inyong mga tungkol sa inyong buhay, sa inyong mga problema, sa mga prayer request niyo. At kung kayo naman po ay nakaranas ng pagtugon sa panalangin na binigay ninyo sa amin, please, i-PM din po ninyo kami. Dahil ito po ay isang napakalaking pagpapala sa amin na malaman namin na lahat ng ating mga prayer request ay meron pong resulta. Ito po ay nakakapagpalakas po sa amin para lalo po kami mainganyo at lalo po ang pangalan ng Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian dahil gusto po natin ipagmalaki ang kabutihan ng ating Diyos. Muli, ito po yung likod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat.